Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong nais gawin ng mayor ng Davao City kung sakasakali daw po silang makabalik sa power. No? At talagang itong departamento na to ang gustong-gusto nilang hawakan. Ano kaya ang meron sa departamento na ito? No? At ganoon din po, may isang mambabatas dyan na nagbigay ng kanyang opinion na parang pabor po sa inyong bising pusit na si Lucring Duterte. Ha? At meron naman pong isa na mambabatas na dinipensahan ang ating Apulakay. Palakpakan natin mga kababayan. Mamaya kung sino kaya itong dumidepensa para kay Pangulong Ferdinand Edelyn Marcos Sr. No? Instead na yung ate nyo na si Amy Marcos ang depensahan ang kanyang ama mula sa masamang sinabi ng kanyang best friend, ay ito pang mambabatas na ito. Okay, so yan po, no? Dalawang artikulo lang at isang quote card ang ating pagtutuon ng pansin. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, at lahat po kayo na patuloy na hindi bumibitiw sa ating channel. Inalisan man tayo ng ating mga dating kasama at kaibigan, kayo po ay remain sa ating channel maski na po tayo ay maliit lamang, no? Okay, and may God bless us all. Ipagdasal po natin ng ating Pangulo, ang ating bansa, naway protektahan sila, no? Lalo na ang first family sa mga baliw o lukring na pusit. Ika nga ni Admin Rich, lukring. Gamitin na natin yung sinabi ni Admin Rich. Peheran po Admin Rich Okay, unahin natin mga kababayan yung mga dumidepensa. Yung isa dumipensa kay pusit, yung isa dinipensahan ang ating Apulakay. So sino po yung dumidepensa kay Lucring sa Abante TNT? BP Sara, masyadong prinosecute kaya nagagalit. Sino pa nagsabi niyan? Si Senator Cynthia Villar Bilar. Okay? Ayan po ang pananaw ng inyong butihing senadora. Okay? Nagbigay ng reaksyon si Senator Cynthia Villar kaugnay ng pagbabanta ni BC Pusit na hukayin sa libingan ng mga bayani ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Sr. at itapon sa West Philippine Sea. Ani ni Villar, masyado raw kasing prinosecute si Duterte kaya ganun na lamang ang galit nito at kung ano na ang nasasabi. Siyempre, galit Kung ano-ano ang naiisip kaya galit. Kasi I think masyado namang prinosecute kaya nagagalit. Siguro yun ang reason doon. Ayan. Hiling naman ng senador na magkayos na sina BP Duterte at Pangulong Marcos Sr. Sana magbati na lang para walang problema. Ano bang problema? Ano ba sa tingin nyo mga kababayan at Senator Villar ang naging problema? Sa palagay nyo, nagsalita ng masama ang Pangulo sa kanya? Masama ba yung sabihin ng tanungin ng Pangulo nung tinanong siya ano po ang ano pong inyong opinion o masasabi doon sa sinabi ni BP Pusit na hindi pala kayo magkaibigan? Anong sabi lang ng Pangulo? Maybe. Masama ba yon? Maybe I was deceived. Masama ba sa inyo yun? Sino ba ang nauna na mangbalahura? Sino? Tanungin natin si Senator Villar, alam mo ba yung istorya? Sino ang unang nang balahura? Sino ang patuloy na nang babalahura sa pamilya Marcos? Sino, mga kababayan? Di ba ang mga Duterte at mga minions nila, kung ano-ano ang pinagsasabi sa Pangulo at sa ating First Lady? Bangag, bangag, bangag. Di ba? Mga mandarambong kay Speaker Martin, hindi mo pera yan. Kay FL Lisa, nakikipag-anuhan daw sa mga PSG, mga butanding, ang pangit ng itsura. Di ba Senator Villar? Sino ang nauna? At sino ang magbabati? Bakit makikipagbati? Wala namang kaaway ang mga Marcoses. Sino? Di ba ang Duterte? At ang tanong, si Pangulong Marcos ba ang nag-utos para gawin ng
House of Representatives, yung ginagawa nilang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang budget, ang paggastos ng budget ng iyong VP Pusit? May patunay ba kayo, ebidensya, na mismong si Pangulong Marcos o si FL Lisa ang nag-utos sa mga mambabatas, yung mga colleagues mo sa House of Representatives na i-prosecute? Pino-prosecute ba talaga siya? Hindi po. Wala pong nagpro-prosecute kay Sara Duterte. Talaga lang hindi niya makayanan ang batikos kasi hindi siya sanay. Because nakaugalian niya na siya ang nagmamando. Siya ang boss. Ngayon, hindi po. Nasa national stage siya. He opened her life publicly, no, sa batikos, sa ridicule. Lalong-lalo na yung paano niya ginastos ang mga budget niya sa dalawang opisinang hinahawakan niya. Yung isa give up niya. Loser siya eh. Yung isa umalis din siya as co-vice chair. Tapos sasabihin mo, pinoprosecute, nagalit na. Bakit? Hindi niya makayanan pala ang national stage. Bakit siya nandyan? Bakit niya tinanggap yung offer? Maybe she was deceived also? Kinall out mo na si Amy Marcos eh. 'Di ba? Nagpagandang imahe ka na. Pero ang tingin po ng tao sa iyo, imbis na gumanda ang imahe mo, sa mayoryang Pilipino, naging masama pa. And now comes the defense of yours. 'Di ba? Pinorosecute ba? Sige nga, patunayan ninyo. Kailan lang siya binabatikos? Tuwing may budget hearing. The rest wala eh. Sino ang patuloy na binabatikos nila? May hearing man o wala, may special occasion man o wala, in a regular days, kaliwat kanan ng batikos sa Pangulong Marcos at sa pamilya nito. Di ba ang mga Duterte at minions nila? Panay ang vlog, panay ang video nila sa kanilang mga social media about palaging ganito ang Marcos, nagpunta lang sa hospital, akala mo naman mamamatay na, kung ano-anong pinagagawa nila. 'Di ba? Tapos itong si Pusit dahil lang sa maanumalyang budget expenses niya na nakita naman ng COA, meron na ngang disallowance. Sobra yung word mo, sobrang pre-prosecute. So therefore hindi pala siya pwedeng maging isang public servant because balat sibuyas siya. Feeling niya, siya po ay alpha female. Ganun po yun. Di ba? O baka ikaw din, tanong lang, Senator Cynthia Villar, baka alpha female ka rin kasi pare-pareho po kayo, siguro. Mga entitled biatch, mga Karen. O tatanong lang po kasi ako po, hindi po ako naniniwalang sobrang prosecute siya. Hindi niya lang makayanan yung stress na nakukuha niya kasi hindi niya alam ipapaliwanag o ilabas ang katotohanan. Ang katotohanan paano niya ginastos yung CIF niya na 125 million pesos in 11 days on the last days of December of 2022. And here, COA also find out at the same pattern of indiscriminate spending of people's money. Umabot na nga sa 37 million pesos, yun lang sa mga safe houses. O ngayon, sobrang pinoprosecute, so meaning walang transparency and accountability sa kanyang part. Command responsibility, hindi niya kaya. So therefore, hindi siya nababagay sa national stage. Hindi siya nababagay maging leader ng bansa kasi balat sibuyas siya, entitled biyat siya. Oo, Karen po siya. Oo. Okay? So yan, hindi po ako naniniwala, Ms. Cynthia Villar, you are just defending the Vice President who is a lukring pusit. So dito naman tayo pumunta, mga kababayan, sa isang mambabatas na dumidepensa po o na dumipensa sa ating mahal na Apo Lakay, Ferdinand Edwin Marcos Sr. O Ferdinand, sorry naman po. No? Sabi po dito sa Manila Bulletin, malaki po ang nagawa niya. Fernandez defends Marcos Sr.'s presidency amid BP Duterte's remark. Correct. Biruin nyo, imbis na yung anak na babae na siyang ginagamit ang tatay niya tuwing may sinasabing, yung ano ng tatay ko, yung legasiyan ng tatay ko, imbis na siya ang magdepensa, ang dumipensa ay isa pang representante na siguro inabot naman si Apo Lakay pero hindi naman ganun talaga na experience. O ito po, quote card, yung quote na lang niya. Alam nyo, kahit pagbalik-balik ta rin natin ang mundo, yung ating pong former president, si President Ferdinand Marcos Sr., malaki po ang nagawa niya sa Pilipinas. Ayan ang sabi ni Dan Fernandez. Kahit sabihin na natin na
inakusahan siya ng diktador at napatalsik siya ng ating mga kababayan. But at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. Diba? Tama naman siya. Marcos Sr., who served as president from December 30, 1965 to February 25, 1960, was the father of our president and Amy Marcos. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi na po dapat sabihin na nanggagaling sa isang opisyal ng ating bansa. We have to be very careful with our statements, no? Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Tama naman siya. O ngayon, sirang-sira na sa pusit. Ano ba yung mga accomplishment ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr.? Hindi ko na po mabilang sa inyo yan. Siguro yung iba dyan makikita nyo, pero kasi po ang mga nakasulat po ngayon ay yung mga kalokohang ginawa ng mga kalaban niya. Sinira po siya ng sinira. Malaki ang ambag ng Apo Lakay. Testament po yan. O, yung San Juanico Bridge. Yung mga ibang mga gusali dyan. Yung pagpapalakas dati ng sandatahang Pilipinas. Pinondohan niya yan to protect the West Philippine Sea. Diba? Nakilala ang Pilipinas dahil sa Pangulong Edralin. Isa siya. No? Itong si Apo Lakay. Hinahangaan ng Pilipinas noon nung presidensiya ni Apo Lakay. Diba? Eh kaso may manakaaway siya eh. Hindi po matatawaran ang serbisyo ni Apo Lakay. Hanapin nyo na lang lahat ng accomplishment niya. Nandyan na yung mga kidney center, lung center, PICC, at ano-ano pa. Diba? Maraming infrastruktura, lalo na sa agrikultura, yung IRI, International Rice Research Institute. Di po ba? Tama, mali. Yung pag-a-annex ng Kalayaan Islands sa Philippine Territory, siya rin po yan. 1972, 1974, 1978. Binantayan ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Sinisira ang mga istrukturang banyaga dyan. Sino ang may tunay na pagmamahal sa Pilipinas? Ang mga Duterte o ang Marcos? Kung ang Duterte, sabi niya, pamigay nyo na yan, tubig lang yan. Pero ang Pangulong Marcos Sr. pinaglalaban niya. Ang Pangulong Marcos Jr. pinaglalaban niya. Tapos may isa lang lukaret na pusit na dahil sa galit niya na wala namang kinalaman ang mga Marcoses, dinamay niya. O di ba? O sino ngayon ang sumira ng sarili niyang political career? Eh di si Pusit. Ako po nag-a-agree po ako kay Dam Fernandez. Hahabulin ka ng panahon at pagkakataon. Ang panahon na yan darating pag ikaw ay tatakbo ng posisyon sa national stage. Lalo na sa pagka-presidente ng bansa. Tandaan nyo yan. Totoo po yung sinasabi ni Dan Fernandez. Ito pa. We hope that this will not happen to the Vice President. Oo, mangyayari yan. Lintik lang ang walang ganti. Karma is a bitch nga eh. But definitely somebody might file a case against her. Correct. O, nandyan na si pinag-aaralan na nila. At nobody can prevent that dahil nga wala naman pong immunity ang ating Vice President. Correct. Kaya nga pinag-aaralan na ni Justice Secretary Crispin Remulla. O, manda ka po hahabulin ka ng panahon at pagkakataon. True po yung proverb na yan. No? Binabastos mo ang wala namang kinalaman sa'yo sa galit mo. Nandadamay ka lang. Oo, visit. O now, punta pa rin tayo dito sa isa namang Duterte na ang nais ay paghigantihan. No? Maghiganti laban sa mga Ilocano. Grabe mga kababayan. No? Kung totoo man itong quote card na ito mga kababayan, actually nagkomento na rin dito si SP Escudero. Sabi niya, unbecoming yan. Hindi maganda. Ayan po. Mag-antay daw po kayo sa 2028. Pag nakabalik na sila sa pwesto, sige, keep on dreaming, dude. I will volunteer myself to become the Secretary of DND. Bakit DND ang gusto nyo? Yung ate mo, DND ang gusto. Ikaw, DND, dahil maraming pera ang DND, lalo na sa CIF. At also, gusto nyong tanggalin ng BRP Sierra Madre, para ipamigay nyo na yung West Philippine Sea sa mga amo nyong inchik. Ganun ba? Yun ang nakikita ko Bakit DND? And you want to pulverize the Ilocos Norte? Ito po sabi niya. Uunahin natin ang anti-insurgency war at drug war sa Ilocos region.
lalong-lalo na sa Ilocos Norte. Dahil madaming MPA at mga adik doon. Ito po ang gagawin ni Baste Duterte. Mga baliw talaga ito, lunatic. At gusto pa nilang pumatay ng mga kapwa nila Pilipino. Ang tingin po nila sa mga hindi taga Mindanao ay mga kalaban. Lalong-lalo na itong gunggong na ito. Anong gagawin niya daw sa Ilocos Norte? Pupulbusin natin ang Norte. Tulad ng ginawa ng tatay ko sa Marawi City para matapos ng problema sa MPA at mga adik. So ibig pala sabihin, pinapatunayan lang dito nitong kupal na mayor ng Davao City na hindi natapos ng tatay niya ang MPA at mga adik. Winalanghiyanin niyo ang Marawi. Sabi niya, marami daw MPA. So therefore sa Marawi, di ba nun terorista? O di may mga adik din doon. Ang balita di umano sa Marawi, mga kababayan, di umano. Merong kakompetisyon doon si Digong na malaking laboratorio ng paggawaan ng pinagbabawal na gamot. Yung mga sinasabi nilang pulburon. Para ma-eliminate niya yung competition, maging siya ang king of the binomba nila ang Marawi to justify there is a terrorist. Pinlaten nila ang Marawi. Diba? Ayun, gusto rin gawin itong si Kupal na Duterte na anak niya na walang silbi naman sa Davao City na nagdo-doctoration ng mga pang-blatter. Diba? Gusto niya mga Ilocano. Kayo po na mga kababayan nating mga Ilocano dyan sa Ilocos region, lalong-lalo na sa Ilocos Norte. Nais po kayong i-wipe out ni Baste Duterte, ang mayor ng Davao City. Yan po ang pinapangarap niya. Mag-antay lang daw po kayo sa 2028 at titigpasin niya lahat kayo. Pag sila'y nakabalik na sa power, siya po ay kating-kati na kayo po ay kanyang itegi. Piling niya, hindi niya kayo kababayan. Sino ba yung mga nasa Marawi, sabi nila na tuturista? Hindi mga Pilipino. Pero ito, mga Pilipino, nagtatrabaho ng tapat, kababayan mo pero gusto mong itegi. No? Nang dahil lang sa galit nyo sa Marcoses. Nasaan ang datos mo na maraming insurgents at droga sa Ilocos region? Yung sinasabi nyong balitang nagpo-float din dyan sa Ilocos region waters, malay nyo, gawa-gawa lang yan. Talagang planted para sabihin, nagkakalat ang sa Ilocos. 'Di ba? Sabi niya, marami daw MPA at mga adik doon. Totoo po ba? Mga taga Ilocos Norte, kayo pong Ilocos region. Marami ba ang mga adik diyan sa inyo? Marami bang mga insurgents pa sa inyo? Kasi ang nababalitaan ko po, wala naman eh. Yung sa insurgents, sabi nga ni AFP General Browner, wala na, pababa na kayo eh. Yung bilang nila wala na. Ba't nasabi naman itong kupal na ito? Ano ang datos niya? Wala lang. Gusto niya lang pumatay ng kapwa niya Pilipino at mga Ilocano. Kaya gusto niyang pulbusin ang mga Ilocano. I-try mo. Di ba? I-try mo. Baka sa Mindanao, baka gusto mo rin pulbusin mga Ilocano. Yung Bayaw, di ba? Ilocano yun. I-try mo. Oo. Baka hindi ka pa nakatungtong, saan ka man tutungtong, baka ikaw ang mauna. Huwag mong hamunin ang mga Ilocano. Oo. Hindi mo kilala ang mga ugali ng Ilocano. Anong ginawang masama sa'yo ng mga nandyan sa Ilocos region? Anong ginawang masama sa'yo ng Marcos administration? Kayo nga ang gumagago sa Marcos administration. Pangalawang pagbabanta niya na to, mga kababayan. Namimihasa itong mga to kasi nagbabanta pero walang nagkakaso eh. Kung ako sa inyo sa Ilocos region, mag-file kayo ng class action suit sa taong ito. Pinagbantaan kayo eh. 'Di ba? Pupulbusin daw kayo tulad ng ginawa nung tatay niya. So therefore si Duterte, pinatay niya ang mga nandun sa Marawi. Pinulbos niya eh. Wala siyang habas eh. 'Di ba? Ayan. Ganito din daw ang gagawin para daw maubos na ang mga MPA at adik. So ibig sabihin lahat ng MPA at adik na sa Ilocos region. Doon lang. Wala daw pong adik sa lahat ng parte ng Pilipinas. Walang mga insurgent sa lugar dyan ng mga Sierra Madre o anumang lugar. Kundi nandun po sila lahat sa Ilocos at norte pa. Kasi sabi niya, para matapos na.
para matapos na ang problema sa MPA at mga adik. So, ibig sabihin, pag napulbos niya ang Ilocos Norte o ang Ilocos Region, wala nang MPA at mga adik. Yan pong sinasabi niya. Di ba, hindi niya pinag-isipan ito. Kung totoo man ito, tanga ito. Bakit? Kung siya ang nagsabi niyan, tangang-tanga siya. Kung ang nagsulat lang nito ay ang kanyang speechwriter, tanga pa rin siya. Kaya kayo po mga kababayan kong Ilocano, marami pa man din tayong mga viewers na Ilocano sa ating live stream, tandaan nyo po ito. Hindi po natin i-delete itong quote card na ito kung totoo man itong sinabi niya. Gusto niyang itegi ang kapwa niya Pilipino. At gusto niya talagang i-eliminate ang mga Ilocano. Para daw po mawala na ang problema natin sa MPA at mga adik. Kung baga, no, kasalanan ng mga Ilocano, bakit may mga MPA at adik sa Pilipinas? Kasi sabi niya, para matapos na ang problema sa MPA. Bakit pag hindi na lang kayo nakabalik sa power, bakit di nyo na lang pulbusin lahat? Oo. Di ba? Mas maganda yon. Tapos isama nyo na rin ang sarili nyo para mawala ng mga katulad yung mga demonyo. O di ba? Yan lang po mga kababayan. Nakita nyo yung statement na yan. Gustong-gusto nilang magkunin ang posisyon ng national defense. Dami kwarta dyan. Di ba? Mga armas yan. Mga killer of men yan yung Duterte. Tapos gusto nilang i-eliminate sa Pilipinas ang mga Ilocano. Kasi daw po, ang dami daw MPA at adik, lalo na sa Ilocos Norte. Totoo po ba yun? Papayag ba kayong mga Ilocano? Kaya eto pong mga Duterte, mga kababayan, sa kanilang mga outbursts, kung ano-ano na lang ang kanilang pinagsasabi. O yung tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, pasensya naman, nanap natin. Ito pong kay Chis Escudero, ayan, no? Sabi niya dyan, no? Tulad ng marami, nagulat at hindi ko inasahan yan. Paalala lang sa ilang official natin, isama na yung sinabi ni Davao City Mayor Baste na dudurugin niya raw na parang Marawi ang Ilocos Norte. Tingnan nyo? Totoo yun. Totoo pala na sinabi ito ni Baste kasi tinake up ni SP. O yan may patunay tayo mga kababayan. So ibig sabihin, itong mga Duterte, kating-kati sila na magpategi. Gustong-gusto nilang lalong palaging may tumutumba, lalo na yung Baste, di ba sabi niya? Pasensya ta dun sa drug war niya sa Davao City. Ilang kaagad ng bumulagta. Naimbestigahan ngayon tuloy siya. Nadamay pa yung mga pulis. Talagang mga lukreng, gustong-gustong manakit, gustong-gustong magpategi ng kapwa Pilipino. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.